All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. 2 Timothy chapter 3 verse 16. So just in case someone is going to watch the first 5 to 10 seconds of this video or my day or my day, they will be able to see these verses. So I'm gonna keep on doing this. Probably 1 to 2 verses every day. So yeah. Tagalog tayo ngayon because Mateo tayo. ASD yung version ng babasahin natin. Ang salita ng Diyos. And then, Matthew. So, correct natin. Mateo, Kapitulo 18, versikulo 23 hanggang 27. So, Matthew chapter 18, verse 23 to... did I say Kapitulo and then versikulo? Yeah, versikulo. So, Matthew chapter 18, verse 23 to 27. Ayan na, nalito na. Anyways, let me just continue reading. Basa na po tayo. Verse 23. Sapagkat ang paghahari, continuation po ito ha. Yung verse kahapon, 2 verses kahapon, yung tinatanong ni Peter si Lord, pag kayo nagkasala sa aking kapatid ko, patatawarin ko ba ng 7 beses? Sasabi ni Lord, hindi. 70 times 7, 490. Bethlehem. 490 is a number, right? So sa Hebrew ay gematria or gematria. It means numbers means words and then words means numbers. Kaya makikita nyo sa Hebrew pag nag-dig deeper kayo, every name, most of the time, if not all of the time, may corresponding meaning. May meaning na, tapos may corresponding number. Tapos every numbers naman, may corresponding na word. So anyways, so verse 23, ulitin ko lang po. Sapagkat ang paghahari ng langit ay maihahalin tulad sa isang hari na ipinatawag ang kanyang mga alipin, so tagasunod, para singilin sa kanilang mga utang. So need magbayad. 24. Nang simulan na niya ang paniningil, dinala sa kanya ang isang alipin / tagasunod na nagkautang sa kanya ng milyon-milyon. So, ganda na yung example dito. 25. Dahil hindi siya makabayad, inutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa at mga anak, sa lahat ng kanyang ari-arian. Sorry, hindi sa lahat, at lahat ng kanyang ari-arian, para mabayaran ng kanyang utang. 26. Nagmakaawang nagpatira pa ang aliping iyon, or tagasunod na iyon, sa hari. Bigyan niyo pa po ako ng panahon, at babayaran kong lahat ang utang ko. 27. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinalaya siya, at pinatawad na lang sa kanyang utang. You know what? 3 minutes pa lang naman. Siguro, continue ko na to para ito na yung last part. Pero gano'n bang kahaba yung babasahin? Kaya. Hanggang 35. So, 28 to 35. Diretso ko na to. May oras pa naman. Para 19 na tayo bukas. Mateo, Kapitulo 19 na tayo bukas. So, tuloy ko na. 28. Kasi maganda yung may utang, sobrang laki ng utang, sisingilin na, tapos nagmakaawa. Yung verse 27, naawa sa kanya ang hari, kaya pinalaya siya at pinatawad na lang sa kanyang utang. Ngayon, importante kasi yung susunod na mga verses eh. So, 28, ngunit, kita niyo, ngunit kaya importante, ngunit agad eh. Ang ganda na eh, pinatawad na eh, ngunit, ganyan ito, 28, ngunit pagkaalis ng aliping iyon, tagasunod na iyon, nakasalubong niya ang isang kapwa alipin, tagasunod din ng hari, kapwa niya alipin na tagasunod at / tagasunod din, na may utang sa kanya ng ilang libo. So siya naman yung pinagkakautangan. Tapos ilang libo. Pakinggan natin. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay sabi, bayaran mo ang utang mo sa akin. May explain ko yung deeper meaning nito. Or at least yung pinaparating sa atin ng Panginoon. 29.
nagpatira pa. So, nag-bow down, nagpatira pa ang kapwa niya alipin at nagmakaawa. Bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. Verse 30. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, yung pinatawad na nagkakautang ng milyon-milyon, hindi siya pumayag. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinakulong niya ang kapwa niya alipin / tagasunod hanggang sa makabayad ito. Mamaya na natin tuloy. Saktong-sakto dun eh. Medyo mabigat kasi magpatawad. Lalo pagka nagawan ka ng mali. Tapos yung nagawa sa'yo na mali, medyo below the belt. Ibig sabihin, medyo sa understanding mo, hindi kaya talagang patawarin eh. Medyo masama yung nagawa eh. Or mabigat, masakit sa damdamin. It really hurt you. Not this much, but a lot. Pero sinasabi ng verse na yon simula 23 hanggang 31, or at least 30, pinapakita dito na gaano mang kabigat ang nagawa sa'yo ng kapwa mo tao. Ng kapatid mo, kaibigan, kamag-anak, kakilala, o hindi mo kakilala. Gaano man kabigat, pinapakita ng verses na to na wala nang mas bibigat sa mga nagawa nating kasalanan laban sa Diyos. Pero anong ginawa ng Diyos? Pinatawad pa rin ng lumapit at nakiusap. Kasi dito sa verse na to, verse 23 to 27, bakit kaya pinatawad? Kasi yung alipin na may utang na milyon-milyon, na-recognize niya na makapangyarihan ang hari at wala siyang magagawa para bayaran yung utang niya. Hindi niya kayang bayaran. So, nakiusap siya na bigyan pa siya ng konting panahon. Na-recognize niya na kaya siyang patawarin ng Panginoon. Correlation sa mga tao ngayon, if we recognize and acknowledge and believe sincerely and genuinely that our Lord Jesus Christ has been sent by God the Father and He is our Lord and God and one and only Savior. I mean the Lord Jesus Christ. God already forgave us if we accept that fact. Kaya lang, may reminder dito, 28 to 30. Tumutukoy ito sa atin na nahihirapan magpatawad. O ikaw naman, it's your turn. Lord, I can't. Napakahirap, Lord. Anak, naalala mo nung ikaw naman yung nagkasala sa akin. Nung in-acknowledge mo na kaya kitang patawarin at bigyan ng buhay na walang hanggan, binigyan na kita agad eh. Ba't hindi mo siya kayang patawarin? Anak, tuwing maalala mo na hindi mo siya kayang patawarin, sana maalala mo ko. Kasi ligtas ka na eh. At naligtas ka dahil mahal kita. Ngayon ko in-acknowledge mo ako na iyong nag-iisang tagapagligtas, di naman kita pinagbabayad eh. Pero hindi ka ba man lang magiging thankful at grateful sa akin, anak? If you're going to tell me that you love me, anak, you will learn of me and obey my commandment. And my commandment is to love the Lord your God with all your soul, heart, mind, and strength. And the next one is the same, to love your neighbor as yourself, to love one another as you love yourself. Magagawa mong patawarin siya. Isipin mo lang na pinatawad kita at binigyan kita ng buhay na walang hanggan. Hindi man niya mabayaran yung libu-libong utang niya sa'yo. Pero pagka napatawad mo siya, pinapakita mo sa akin na mahal mo ako.
Linawin ko lang anak, yung pagpapakita mo sa akin na mahal mo ako, hindi yan yung dahilan kung bakit kita binigyan ng buhay na walang hanggan. Binigyan kita ng buhay na walang hanggan kasi mahal kita. Tuloy na natin, 10 minutes na, sorry. Diin kasi, napakadiin ng verses na to, guys. Diin, tuloy na natin. Napasarap ako doon. 31. Ito naman yung actually, malalim din to. Verse 31, nang makita ito ng ibang alipin, sumama ang loob nila. Kaya pumunta sila sa hari at isinumbong ang lahat ng nangyari. 32, ipinatawag ng hari ang alipin at sinabi sa kanya, napakasama mong alipin / tagasunod. Pinatawad kita sa utang mo dahil lang makaawa ka sa akin. Hindi ba dapat naawa ka rin sa kapwa mo alipin / tagasunod, gaya ng pagkaawa ko sa iyo? 34. Sa galit ng hari, pinakulong niya ang alipin hanggang sa mabayaran nito ang lahat ng utang niya. So, pinarusahan, punishment, last verse. Ganyan din ang gagawin ng aking amang nasa langit kung hindi kayo buong puso magpapatawad sa inyong kapwa. Surface level meaning is, hindi mo ko sinunod. Hindi mo nakita yung example. Tapos sinunod mo yung sarili mong understanding at sarili mong greed. Nakaligtas ka sa milyon-milyong punishment, pero gusto mong samsamin yung libo-libo. Kaya hindi mo nga mapatawad. Dahil hindi mo kaya. Nahirapan ka. Masyado mo naman akong nilapastangan. Yung hari dito is God. This is a parable. Ano ibig sabihin nun? Hindi sincero at totoo ang pagkakapaniwala mo sa akin na makapangyarihan ako at kaya kong magpatawad. Kasi hindi nag-reflect sa'yo eh. So, ibig sabihin, pinoprofess mo. Ang correlation nito sa professing Christian is they are not sincerely and genuinely believing. Because if they are sincerely and genuinely believing in our Lord Jesus Christ as our Lord and God and one and only Savior, they will be transformed. There's no transformation. It means, in this kind of scenario or imagery or parable, it is talking about the wolf hiding in sheep's clothing. It could be a lost sheep na nadinig na yung salita pero nag-i-struggle na i-surrender yung flesh sa spirit. Lumalaban pa doon sa Holy Spirit. Kumbaga parang nag-justify pa yung sarili. But it could be a wolf hiding in sheep's clothing din kasi. But we are not omniscient, so we can't know. The only one who can know is God. So, ito mga binasa natin na napahaba, sorry. Medyo importante kasi ito. We need to check ourselves. Teka muna. Sabi ko, Lord, naniniwala ako sa'yo eh. Tapos, napatawad mo na ako. So, thank you. Tapos, hindi ko naman mapatawad yung kapwa ko. How can you say that you believe God and you don't know what He did for you? Or you didn't understand what He did for you? Because you cannot forgive someone else. So, check yourself. Sincere ba yung belief ko, Lord? O baka nakiki-hype lang ako kasi matunog ang Christianity at matunog ka ngayon. Pero okay lang yan. Ang lost sheep, pwedeng mangyari to. Have heard the word of God. Nagme-make sense na pero hindi sobrang klaro. But usually, those who are surrendering their lives unto God have encountered Him. Ano ibig sabihin ng have encountered Him? Yung forgiveness, tsaka yung eternal life na na-receive nila kay Lord, nagbigay sa kanila ng peace of mind, ng rest, at ng security, at ng assurance, and they felt loved by God, and they've understood that God is not asking anything
for that eternal life that He just gave us, then in return, all right, no payment, I'ma love you. I'ma love you. I'm going to love you. And then God's saying, if you love me, keep my commandments. Napakasimple lang ng commandments. Mahalin mo yung Diyos ng buong puso mo, mahalin mo siya ng buong puso mo, at yung pangalawa, mahalin mo yung kapwa mo. So patawarin nyo na. Pabahay ko ng konti na lang. Kasi pag hindi nyo rin pinatawad, naku po, ako na best example, hindi naman siguro best example, isang one of the example. 38 years, kung gina-justify na ako yung tama, dahil dala-dala ko sa puso ko yung nagawa sa akin nung kuya ko, na pananakit sa amin ng bunso kong kapatid, yung ate ko, natutulog, tinadyakan. So, hindi ko pinamumukhang masama yung kuya ko. I'm just telling, we are all deceived at one point by the enemy. Now, nagamit yon ni Satan for me to hate older people. For me to not trust older people. So, nagkaroon ako ng defense mechanism na hindi ako makikinig, or pag hindi sumakto doon sa paniniwala ko, yung paniniwala ng mas matanda sa akin, papasok lang yung sinasabi sa kanan, lalabas lang sa kaliwa. At ginagamit ko yon to justify na lahat ng decision ko tama. Kasi hindi ako makikinig sa mas matanda sa akin. Kasi yung mas matanda sa akin, na dapat magpoprotekto sa akin, yun yung nanakit sa akin. So, kita nyo yun? 38 years ko yun nagamit. Pati doon sa ex ko, nagamit ko siya. Hindi ako nakikinig doon sa ex ko. And in return, nagagamit ko na siya to justify the pain that I'm causing na. I'm the one who's causing pain na. Tapos na-justify ko pa. Hindi ako kasi tama eh. Kasi hindi ko ma-surrender yung pride and ego. Kasi pag sinurrender ko yung pride and ego, parang tinatanggap ko na mali ako. And lagi kong reason nun is, ako lagi tama kasi yung wala na ibang tama. Tapos pagka may nagsasabi sa akin na mali ako, parang bumabalik sa isip ko, ang nasisisi ko yung kuya ko. So yun yung burden. Naku, sorry, napahaba ko na to. Ang ganda lang kasi. So, sabagay, naman tayo, 19 na tayo bukas. Hindi na mag-last part yung 18 kasi nabasa natin last part. Pero ito lang, share ko lang. For 38 years, lagi ko nasa isip yung kuya ko na hindi binuli, na as in gulpi sarado eh. Yung mata lang walang latay, kalimutan nyo sa akin yun. Kasi yung mata ko namaga, tapos mapasok ko sa elementary, grade 1 or 2 yata, maga yung mata. Naalala ko pa nun eh. Siguro nakita ako ng kuya ko nun. Tulog ako nun. Tapos, pero hindi ako tulog na tulog. So, naglagay siya ng 100 pesos. 1993 yun, 1994. Naglagay ng 100 pesos sa ilalim ng unan ko. So, siguro na-guilty. And na-deceive siya ng kalaban. Siguro sobrang tigas ng ulo ko. Ayun, nahataw sa akin yung belt. Tumama yung bakal ng belt. Tumama sa mata ko. So, hindi lang siya ganun. Kasi namaga eh. Kala ko bulag ako nun eh. So, yun. Mga ganong klaseng pain. Yung mapstick, bali. Suntok. Sipa, tadyak. Inabot ko. So, sumama loob ko, tapos dala-dala ko yun. Sino nag-suffer? Yun lang gusto ko sabihin. Kayo di mag-suffer. Hindi ako yung best example, baka may mas worse pa na experience ng abuse, physical abuse, aside from dun sa verbal. But, kung hindi ka magpapatawad, ikaw mag-suffer. Tapos baka maging reason yun ng justification sa lahat ng mali mong nagawa. Kasi sinisisi mo siya. Ganun yung nangyari sa akin. So, hindi ko pahabain pa. Baka maabot pa ng 20 minutes, pero God bless you. Keep safe. I'll be seeing you soon. Bye for now.